ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani-ana mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Establisimento nga iligal nga nagapamaligya og raw lot sa Davao City, gironda sa NBI Region 11. Upat ka office employees arestado. 7 ka magtutudlo, buwis buhay nga milabang sa naghagurus nga tubig baha sa usa ka sapa sa Malapatan, Sarangani. 3 ka batang babae, patay humanaanod sa nagbaha nga spillway ang ilang gisakyang motor. Inahan ug ama-ama nga rider naluwas. Acupuncturist nga kanhi radio broadcaster gipusil patay sa General Santos City. Police Regional Office 11 dunay bag-ong regional director. Paggamit og artificial intelligence palambuon alang sa pagpatuman sa 3-minute response time. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Usa ka establisimento sa Davao City nga illegal matud pa nga nagapamaligya og raw lots ang gironda sa National Bureau of Investigation Region 11. Sa maong operasyon, 4 ka office employees ang nadakpan. Ani report ni Argil Relator. Gikasa sa NBI 11 ang entrapment operation sa usa ka opisina sa Buhangin District, Davao City ni adtong Huwebes. Ang target, usa ka establisimento nga nalambigit matud pa sa illegal nga pagmamaligya og rollouts. 4 ka mga empleyado sa maong opisina ang giaresto. 3 ka complainants ang nagpatabang sa NBI nga nakapalit og rollouts sa maong establisimento. 4 ka tuig na ang milabay apan wala matud pay development sa ilang gipalit nga yuta. Upon careful evaluation and examination of the documents they presented, it appeared that there is probable cause that exists and that warrants a certainty of conviction against the subject. Expired na sa matud pa ang business permit, human wala na naka-renew sukad 2012. Modus matud pa ang pagmamaligya og rollouts sa mas baratong presyo. 250 square meters sa kantidad nga 150,000 pesos. Mas makapaengganyo matud pa sa mga kliyente ang paghanyag sa matud pa kanila og installment. Muabot na matud pa sa kapintun kulang usa ka gatos ang nadani nga upalit sa gihanyag nga property. Itong operation na to, this had been the continued our NBI Regional Director Arcelito Albao, and of course our National Director in the person of retired Judge Jaime Santiago, na really to go after these scammers kasi Kasong estafa ug kalapasan sa Presidential Decree 957 ang atubangon sa mga dinakpan. Lakip ang field agents ug ang mismong tag-iya sa establisimento nga wala sa opisina ato sa operasyon. Wala pamihatag og pahayag ang mga dinakpan. Ginakuhaan pasab sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang 3 ka complainants. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Argil Relator. One Mindanao. Pipila ka bang motorista ang nagpa-full tank na daan karong gipaabot ang big time nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ugmang adlaw nga moabot sa halos 5 pesos kada litro. Ani report. Nagpa-full tank na kining magbanay nga pauli na sa Davao City. Naniguro na matud pa sila kay nasayod na sila sa gipaabot nga big time oil price hike. Nagpa-full tank sab ang ubang driver sa mga pampasaherong sakyanan aron malikayan nga madak-an og gastos kung hulaton pa nga magpatubil ugma kano sa gipaabot nga ipatuma na ang usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo. Mientras barato-barato pa, puno na daan. Orag, dako juga nang epekto sa among pagpamasada, sir ba, kay paspas magay saka. Nya inig mo baba, piting hinaya. Ang ubang pasahero nabalaka sa posibleng pagsakasab sa plitihan. Maglisot na gyud sir, tungod barato kay ang sweldo, tapos ang pagnaliton mahal, tapos mahal pa gyud pamasahe, samot na.
Sa labing unang higayon sukad 2022, sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, posibleng musaka og 2 pesos ug 50 centavos kutob 3 pesos ang kada litro sa gasolina. Samtang 4 pesos ug 30 centavos hangtod 4 pesos ug 80 centavos kada litro ang pwedeng isaka sa presyo sa diesel. Ug ang usbaw sa matag litro sa kerosene, posibleng 4 pesos ug 25 centavos kutob 4 pesos ug 40 centavos. Kung madayon, kini na ikaunom nga sagunsong pagsaka sa presyo sa gasolina, ikaupat sa diesel ug ikatulo sa kerosene. Ang maong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo tungod gihapon sa nagkagrabing tensyon tali Israel ug Iran. Sumala sa DOE, posible sab kini makaapekto sa presyo sa mga palaliton. Doon nagyod siya domino effect na in fact ato na kining na nadunggan sa mga reports sa national TV sa mga consumer goods suppliers nato o manufacturers. Doon nagyod sila pagahimo o nalakang labi na gyud sa pag-increase po na kay sa cost of production o sa transportation. Doon na yun ako kayong epekto sa ato ang fuel. Busa hugot ang ilang pagmonitor sa posibleng magpahimulos sa presyo sa ilang mga produkto. Hinuon gibutyag sa DOE nga misugot na ang mga kumpanya sa lana nga tagi-tagiun ang pagpatuman sa oil price hike. Gipaabot nga alas 6 karong gabi magsumite ang mga kumpanya sa lana ngadto sa DOE sa ilang breakdown sa staggered adjustment sa presyo sa lana. Una nang gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga dunay fuel subsidies nga ihatag ang gobyerno alang sa mga ilabihang apektado sa pagsaka sa presyo sa lana. Kauban si Jojo Solarte, Sara Hilomen Velasco. 1. Mindanao. Bisan sa kusog nga sulog sa tubig, buwis buhay nga gilabang sa pipila ka mga magtutudlo ang usa ka sapa sa Malapatan, Sarangani. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Bisan nagngisi, buwis buhay nga gitabok sa anaa sa 7 ka magtutudlo ang naghaguros nga tubig sa usa ka sapa sa sitio Banlas, Barangay Kihan, Balapatan, Sarangani, banda 3 PM niadtong Huwebes. Hinuon, gialalayan sila sa mga residente. Matud sa uploader nga si Teacher Jailin Tusan, papauli na sila gikan sa Akbual Elementary School sa Barangay Upper Suyan sa maong lungsod. Iyang pag-abot sa lugar, taas na ang level sa tubig sa maong sapa gumikan sa nasinating pag-ulan. Busa, aron makatabok, doon na matud pa'y pipila ka mga residente ang nag-volunteer sa pag-alalay kanila aron makatabok. Matud kay Teacher Tusan, wala kuno'y tulay sa maong suba. Busa sa mismong suba sila tig-agian nga sagad pinaagi sa pagsakay sa habal-habal. Sumala sa tagdumala sa Akbual Elementary School nga usa ka tungaan alang sa mga indigenous people, dugay na kunong kasinatian sa mga magtutudlo ang kalisod sa paglabang sa sapa inig muadto sa tulungaan, ilabi na kung daot ang panahon. Ang regarding sa terrain namin, mahirap po. Magdaan kami ng yung mga bangin minsan. Basta kung may mga time na yung mga malalaking bato at na mga falling. Pero kung magandang panahon, walang problema. Nasuta na sab matud pa sa LGU ang maong sitwasyon sa kadalanan niadtong milabayng tuig. Yung LGU, alam na ng LGU kasi may nagawang plano si mayor namin, ang mayor namin sa Malapatan. Tuloy na check na niya yung kung saan idaan ang daan. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang LGU sa Malapatan kalabot ni ini. Samtang dunay pahimangno ang tagdumala sa mong tunghaan ngadto sa mga magtutudlo. Lagi ko sinasabi sa kanila nga pag magbaba tayo, mag-ingat talaga tayo. Huwag natin magbuwis buhay. Mag-ingat lagi. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Tulo ka menor de edad nga mga batang babae ang patay humanaanod sa tubig baha. Ang ilang gisakyang motorsiklo sa Libona, Bukidnon. Inahan ug amaamang rider na luwas. Ani report. Patay na dihang nakitaan sa mga rescuers sa munisipyo sa Libuna, Bukidnon ang tulo ka mga batang babae nga nag-edad og 12, 8 ug 6 anyos human nga naanod sa tubig baha. Ang ilang gisakyan nga motorsiklo kunasa gimaneho pa mismo sa ilang amahan sa Bubunawan River sa Barangay Kapihan kagahapon. Sumala sa mga nakakita nga sakay sa motorsiklo ang magbanay, lakip ang tulo ka menor de edad nga mga bata. Nawadan matud pa og break ang ilang motor
Hinungdan nga may diretso sa nabahaan nga spillway ang ilang motor. Katong driver, yung ama-ama, iyang gi-segunda ang motor, kaya ruminay ang dagan. Dayon, pagkusog po man daw, iyan ang primera. Wala siya kabantay nga sa iyang karato siguro kay kargado ba siya kay tulo ka bata ba iyang karga o isa ka inhan. So 5 sila tanan. Kung sigwatan, paglikwat nga na neutral man na sir, na dili naman niya mabalik pag primera. Wala gid napugnan sa driver, naabot yun sila dito sa baha. Luwas ra nga nakalangoy paingon sa daple ng ilang inahan ug amahan nga rider. Apan ang tulo ka mga bata ang naanod. Pasado alas 6 sa gabi, unang nakita ang lawas sa 12 anyos nga bata. Gisuwayan pa kini og revive sa mga rescuers ug daling gidala sa ospital. Apan gideklarang patay sa mga doktor. Samtang kaganinang buntag, na-recover sab sa mga otoridad ang lawas sa 6 ug 8 anyos nga mga bata duulang sa lugar kung asa sila naanod. Ang hunahuna sa driver ato daw, na dito na lang niya ipahurong sa tubigan, kaya bahala dito sa tubigan, hindi man sila mahunta, kaya ilang ibangga atong mga kural. Wala sila nagdahom nga nabaha na lang diay. Sa karon kasamtangan nga ginaplastar na ang patay lawas sa tulo ka mag-igsuong mga batang babae. Samtang nagpahimangno sab ang otoridad sa mga mulabang sa maong spillway nga kanunayon ang pag-igmat ilabi karong panahon sa tag-ulan. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Usa ka panimalay sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City ang nahulugan og dakong bato atol sa kusog nga ulan ni adtong Sabado. Buslot ang atop ug ang bungbong niining usa ka panimalay sa Block 4 Sitio Manggahan sa Barangay Balulang sa Cagayan de Oro City dihang natagakan kini og dakong bato atol sa pagbundak sa kusog nga ulan ni adtong Sabado. Sumala sa kapitan sa maong barangay, pipila ka higayon na nga nahitabo ang maong insidente sa ilang lugar. Apan kini ang labing una nga higayon nga midanyos gayod ug usa ka balay. Hinuon luwas ang mga residente sa maong balay ug temporaryo kuno nga anaa sa temporary shelter sa barangay. Sa karon nagpadayon ang ilang risk assessment sa lugar, ilabi pa nga sa gunson ang nasinati nga pag-ulan sa syudad. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makawanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat Sara. Usa ka acupuncturist ang patay human gipusil sulod sa usa ka kanhi massage and spa center sa General Santos City. Sumala sa PNP, posibleng ang nakatransaksyon nga kliyente sa acupuncture sa biktima ang gituuhang sospek. Nakaalerto si Efren Mamak. Gideklarang dead on arrival sa ospital ang usa ka acupuncturist human kini gipusil sa sulod sa usa ka kanhi massage and spa center sa Calina Street, Barangay Lagaw, General Santos City mag-alas 7 sa buntag adlawng Lunes. Ang biktima giila nga si Ali Jejan Makalintal, kinsa kanhi freelance radio broadcaster sa General Santos City. Niadtong higayuna, nakadungog og mga buto sa pusil ang ubang residente sa lugar. Pag-abri ng tindahan tapos kalit lang may nadunggami na buto-buto. Tapos taod-taod nakita na ako tag-iya sa sa boarding house na nagasinggit na ngay pangitabang kay ang iyang kauban daw gipusil. Matud sa Police Station 3 sa General Santos City Police, tulo ka bala sa kalibre 45 nga pusil ang miigo sa biktima. Sumala sa PNP, nanangid matud pa ang maong biktima sa iyang higala nga tag-iya sa maong kaning massage and spa center nga gamiton sa niini ang maong lugar alang sa iyang kliyente nga buot mo pailawom sa acupuncture. Diyang miabot ang iyang kliyente. Dito na nahitabo ang insidente. Busa gituhuan sa kapulisan nga posibleng ang katransaksyon sa biktima ni adtong higayuna mao ang suspek. Nasa ka-transaction 6:30 AM. Siguro pagpaabot siguro sa iyang customers kasi diri siguro sa mag-meet up diri sa may Delimont Spa. Ang pakibalo ko pa kasi katong ka-transaction niya mo toy kuan siya kitman. Possible. Matud sa mga nakakita nga residente, riding in tandem matud pa ang mga suspek. Wala lang ako naklaro lang nawong kay may mga tabon mang good. Riding in tandem sila. Oh, duwa sila kabuok. Dili pa namo sure pero katong description man good naka-backpack siya, naka-short, naka-bonnet o
o nakakalo. Ginasuta pa sa PNP kung dunay death threat nga nadawat ang biktima. Una ang krimen, padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa suspect. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Dunay bagong regional director ang Police Regional Office 11. Usa sa iyang ipatuman mao ang paggamit og artificial intelligence alang sa mas epesyenteng pagpatuman sa 3-minute response time. Ani ang report ni John D. Esteban. Si Police Brigadier General Joseph Arguelles ang bagong regional director sa Police Regional Office 11. Siya ang kanhi acting district director sa Southern Police District. Formal niyang gihulipan si Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Human ang turnover of command ceremony sa Bagani Hall sa Camp Quintin Marisido adlong Lunes. Si Rosete nagserbisyo sa rehiyon og kapin 9 ka bulan. Mabalhin siya sa Camp Crame sa Office of the Chief PNP. Gitambungan ang seremonya ni Police Lieutenant General Edgar Alan Omas Okubo, ang chief sa PNP Directorial Staff. Si Arguelles miingon nga mas pakusga niya ang police visibility sa kadalanan aron mas mapatuman ang 3-minute response time ug aron mapugnan ang krimen. Kabahin kini sa usa sa mga direktiba ni PNP Chief General Nicolas Torre III. We will stretch the deployment of our personnel para makover natin yung mga strategic areas. Pahimuslan usab daw nila ang artificial intelligence o AI aron mas mapalambo ang implementasyon niini. We could take advantage sa artificial intelligence for that matter para mas lalo natin ma-enhance yung response. We will first make the apps. That's why I am encouraging our chief of the human resource to, if we can, recruit computer enthusiasts, computer nerds for that matter, who will be dedicated to do that work. We, of course, need more budgets for that, but just an enhancement. Pinaagi matud pa sa pagsustenar sa mga programa, magpabiling luwas ang rehiyon aron mas makaagdi pa og dugang investors alang sa kalambuan sa Davao Region. I would like to remind everyone that I was posted here to do police work, not do the politics. So we will just do our job as police officers, and we assure the people of Police Regional Office 11 that we will keep you safe. You will feel it and you will experience it. Nakatutok usab si Arguelles sa pag-boost sa moral sa mga sakop. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban, 1 Mindanao. 8 ang samdan, 15 pulos magkabanay human na disgrasya ang ilang gisakyan sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Samtang usa ang patay ug laing 7 ang samdan nga pulos pulis human maaksidente ang gisakyang kotse sa Alabel, Sarangani. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Napuno na sa lapok ang lawas niini mga pasahero. Samtang ginarescue man midiretso sa basakan ang ilang gisakyang multipurpose vehicle o MPV sa Balukot, Tambulig, Zamboanga del Sur banda alas 5 sa hapon niadtong Biyernes. Gani madungog pa ang hilak sa mga bata nga daw nasakitan gumikan sa aksidente. Sumala sa Police Regional Office 9, anaa sa 8 ang sakay sa maong MPV. Lakip na ang 43 anyos nga babaeng driver ug 4 ka menor de edad nga pasahero. Nakaangkon sila og minor injury sa lawas ug gilayong gipatambalan sa ospital. Pabiyahe matud pa sa Ozamis City sa Misamis Occidental ang maong mga biktima nga pulos magkabanay. Apan pag-abot sa lugar, nakatulog kuno ang driver. Based investigation natin, found to Ozamis ang sasakyan nila, and then tulog daw po yung driver. Kaya hindi niya napansin or hindi niya na nakontrol yung sasakyan. Bigla na lang silang nahulog dun sa may palayan. Ginakuhaan pa kini og pahayag sa GMA Regional TV1 Mindanao. Samtang sa Alabel, Sarangani, usa ang patay, samtang unom ang samdan nga pulos mga pulis. Human maaksidente ang gisakyang kotse sa Barangay Poblasyon, Alabel, Sarangani adlang Huwebes sa kadlawon. Ang namatayng biktima, usa ka Police Executive Master Sergeant o residente sa Tacurong City. Samtang nakagawas na sa ospital ang laing unom ka mga pulis nga nasamdan, human mapatambalan. Pulos nakadestino sila sa Regional Headquarters Support Unit sa Police Regional Office 12 matud sa Alabel MPS. Gikan sa usa ka haya sa laing kaubanan nga pulis sa maong lungsod ang mga biktima diyang papauli na
dito na sila na aksidente. Ginasuta pa kung mechanical error sa sakyanan o human error ang hinungdan sa aksidente. Suddenly, no? Siguro na miscalculate nila itong tulay diha, particularly diha sa atong Maharlika Bridge. Palayo ng among investigation, among gina-found out kung unsa joy hinungdan nga nung nadisgrasya sila. Either human error ba or mechanical error ba sa sakyanan nila. Gipaningkamutan pa nga makuha og pahayag ang mga biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao. Kini ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Patay ang 40 anyos nga Public Information Officer sa Zamboanga del Sur LGU human gipusil sa iyang kainom sa usa ka beach resort sa maong probinsya. Laing 24 anyos nga babae ang samdan human gipusil sab sa maong sospek. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gideklara ng dead on arrival sa ospital ang 40 anyos nga biktima nga si Jezreel Gaspar Himang human gipusil patay sa kaubanan niini sa function hall sa usa ka beach resort sa Purok Puting Balas, Barangay Ambulon, Vincencio Sagun, Zamboanga del Sur, banda 11:50 Huwebes sa gabi. Ang biktima, kinsa Public Information Officer sa Zamboanga del Sur LGU, nakaangkon og 4 kaigo sa mga bala sa pusil sa lawas. Gawas niya, padayon sab nagpatambal sa ospital ang laing 24 anyos nga babae nga anaa sa maong lugar human gilakip sab kini og pusil sa maong 29 anyos nga sospek nga taga Midsalip, Zamboanga del Sur. Hinuon, naarestora ang maong sospek kinsa naabdan sa kapulisan nga anaa pa sa compound sa maong lugar sulod matud pa sa 5-minute response time. Di pa po siya nakaalis doon sa pinangyarihan ng insidente. Nandun pa po siya within the vicinity. Actually, ito yung effect ng ating simulation exercise na ginagawa dito sa region. Isa ito sa nagpapatunay na kaya nating ma-attain yung 5 minutes response time na sinet ng ating Chief PNP. Matud sa kapulisan, nag-inom ra matud pa ang napatayng biktima ug ang sospek. Hangtod nga, nagkalalisay ug namusil ang sospek. So, nung medyo siguro nakainom na, nagtalo sila, sir. Tapos, sa middle ng pagtalo nila, yun nga, bumunot ng baril yung subject natin at binaril ng 4 na beses yung ating biktima. Ginaberipika pa sa PNP kung security escort sa biktima ang mong sospek. Lakip na sab ang relasyon sa mong laing babae nga napusilan. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa insidente. Ginakuwaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag ang sospek lagip na ang kabanay sa mga biktima. Samtang nagpaabot og pahasubo ang Provincial Government of Zamboanga del Sur kalabot sa pagkamatay sa maong PIO nga nagpakita matud pa og dedikasyon sa trabaho. Nagpasalamat matud pa ang LGU sa kontribusyon sa biktima sa kalambuan sa LGU. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Misamis Oriental Governor-elect Juliet Uy nanumpa na. Mga mayor sa lungsod nga naa sa pikas partido giaghat sa gobernador nga makighiusa alang sa kaugmaon sa probinsya. Ani report. Formal na nga nanumpa sa iyang katungdanan isip gobernador sa Misamis Oriental si kanhi 1st District Congresswoman Juliet Uy. Pinaagi kang Court of Appeals Mindanao Station Associate Justice Attorney Richard Mordeno. Dungan nga nanumpa ang iyang bana nga si Villanueva Mayor-elect Julio Uy kinsa muhulib sa iyang anak nga si outgoing Mayor Jenny Rosalie Uy Mendez. Prioridad sa administrasyon ni Governor Uy ang health sector. Ilabi pa nga nag-atubang ang nasod karon og laing sakit nga monkeypox o mpox. We will do our best to improve the barangay health system and the services of our provincial hospital. Especially, appeal na sa mga pinalangga ng mga trabahante sa hospital. Ilabi na sa atong mga nurses, lalaki man o babae, o bisan tamsi tambok o dili tambok, parihan ako tambok. Nanumpa sab sa atubangan sa incoming governor sa Misamis Oriental ang mga mayors, vice mayors ug sangguniang bayan members sa matag lungsod sa probinsya nga midaog sa eleksyon ubos sa National Unity Party ug Team Unity.
Mensahe ni ini ilabi na sa kontra sa politika nga makig-alayon sa iyang administrasyon alang sa kaugmaon sa probinsya. Walay tuig nga walay project ang dili nako kauban nga mayor, dili nako kauban nga kapitan, kay dili ako gadungon. My politics is not with the mayor. My politics is with the people. Gitakda nga mulingkod isip gobernador sa probinsya si Uy karong July 1 samtang nagpaabot pa sab sila sa mga papeles nga i-turn over sa transition team ni outgoing Governor Peter Onabia. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nagpadayon ang sending of entries sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Send na Kapuso kay basin ikaw na ang mudaog sama sa usa ka Mindanawan nga usa sa swerteng weekly winners. Sa ika-75 nga anibersaryo sa GMA, 75,000 pesos ang nadaugan sa upat ka swerteng winners gikan week 1 hangtod week 4 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Congratulations kina week 1 winner Gerard Francis Cruz nga taga Manila, week 2 winner Minerva Campo Redondo nga taga Laguna, week 3 winner Leo Aguilar nga taga Samar, ug week 4 winner Gloria Pagasian nga taga Zamboanga del Norte. Mga Kapuso, hangtod July 11, 2025 pa pwedeng magpadala og entries busa. Palit na og participating products ug joy na mga Kapuso. Malay mo kamo na ang musunod nga makadaog sa mga musunod nga semana sa daily ug weekly cash prizes ug pito ka 1 million peso winners sa grand draw. Mga Kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Ang notification sa mga midaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 pinaagi sa official call or text message gikan sa GMA. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o mobisita sa microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Mga Kapuso, aniyan na ang duha ka bagong programa nga angay ninyong atangan sa Kapuso Network. Nagsugod na ang My Father's Wife sa GMA Afternoon Prime kaganina 2:30 sa hapon pagkahuman sa It's Showtime. Gibidahan kini nila Kylie Padilla, Kazel Kinuchi, Jack Roberto ug Gabby Concepcion. Makita sab sa GMA Prime series ang Sanggang Dikit for Real nga bidahan nila Kapuso Drama King Dennis Trillo ug Kapuso Ultimate Star Jedeline Mercado. Makita ka na unyang 8:50 PM pagkahuman sa Encantadia Chronicles Sangre sa GMA Prime. Take Pride activity nga gipangunahan sa LGBTQIA+ community sa Cagayan de Oro City gibuksan. Maong sektor sa komunidad gikalipay ang pag-ila kanila ug daw ang hinay-hinay nga pagdawat kanila sa publiko. Ani report ni Cyril Chavez. Pinaagi sa usa ka ribbon cutting ceremony, hingpit ng gibuksan ang Take Pride activity sulod sa usa ka dakong mall sa downtown Cagayan de Oro City. Ang mga aktibidad ipangunahan sa grupo sa LGBTQIA+ community sa koordinasyon sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City. Tumong niini nga maselebrar ang LGBTQIA+ community sa syudad ug matagaan ug pagtagad ang ilang mga kinahanglan. Isa ni siya sa pagsuporta para matagaan og kanang plataporma nga ang LGBTQ sector maka-express gid sila, no? Kay kaning Pride Month is their month. Nagkadayang dance performances ang gibida sab sa pipila ka mga kabatan-unan sa syudad nga sagad gikan sa Barangay Gusa. Giisgutan sab sa programa ang kamahinungdanon sa LGBTQIA+ community ug ang mga skills ug talento nga ilang pwedeng mapaambit sa pagpalambo sa syudad. Nga mapatasan ang awareness on HIV/AIDS. Kaya remember, it's kanang considered as a health emergency the whole country. So, kuan gyud pakigbisog gyud ani mga kanang issues and concerns sa gender. It's pure joy no nga niabot na kita ani nga panahon. Grabe nga burag naatay we're being covered, we're being seen. Karon wala na gid mi nagtago-tago, no? And this event is a testament that itagaan naging space ang atong mga fellow members of the LGBTQIA+. Nagkadayang storya sab sa kadaugan ang pwedeng makita sa palibot sa venue area. Aduna sa Freedom Wall kung asa pwede nimo mapadayag ang imong mensahe nga buot ipaabot. Kini ang unang adlaw pa lang sa Take Pride activity ug daghan pang aktibidad ang lauman sa pagpadayon sa programa hangtod ugmang adlaw Sabado. Kauban si Jaybird Pairat, Cyril Chavez.
One Mindanao. Og mao gato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanabog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakumisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.